bobo? Ano nga ba ang future na nag-aantay sa mga taong bobo? Pag hindi ka nag-aral, wala kang future. Anong gusto mong gawin sa sarili mo? Magpakawala ka? Pinag-aaral kita, huminto ka. Hindi ka nag-aaral, anong gusto mong magyari sa buhay mo? Pag hindi ka magaling sa school, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Hindi proud sa'yo ang parents mo. Napakamali na napapahiya ang isang estudyante. Kasi doon nagkakaroon ng inferiority complex yun. Kahit hindi kayo magaling sa eskwelahan, nadadaan sa sipag at tiyaga na magaling ka sa eskwelahan. But it doesn't guarantee na makakakuha ka ng success sa buhay mo kapag ka magaling ka sa school. It's an advantage sa buhay. Kailangan may kabobohan ka sa buhay para yumaman ka. Kasi kung hindi nila ako tinawag na bobo, hindi ako magiging si RDR ngayon. Yung pagiging bobo pala ang maglalagay sa akin kung nasaan man ako ngayon. That's the reason why naisip ko magsulat ng libro. At least merong isang bobo sa Pilipinas na nakapagbago ng buhay ng maraming tao. It will change your life. Posible nga bang yumaman ang isang bobo? At totoo nga ba na tayong mga Pilipino ay bobo dahil base sa statistics, tayo ang isa sa mga lahi na merong pinakamababang IQ. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito po tayo, kasama natin si Boss Nix Jose of Sign Off Business Academy. At pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba ang future na nag-aantay sa mga taong bobo? May future ba sa bobo, boss? Alam mo, boss, ayan din ang isa sa mga malaking tanong, ano? Dahil kakasabi sa atin sa eskwelahan pag hindi ka nag-aral, wala kang future. Maghihirap ang buong pamilya mo. Right. Intellect is an advantage sa buhay. Pero it doesn't automatically mean na kung financially yung pinag-uusapan, nayayaman ka. Right. Sa statistics of success din, kumuha boss ng mga milyonaryo. Tinanong sila on the top 25 values to have. Intellect was part of it. Pero mas nauna yung emotional quotient, ang leadership, ang social skills. Mas nauna ang Ibig values. sabihin, hindi ba kasama sa parameters ng IQ yung mga nabanggit mo? Ibang sanghay, boss IQ, magaling ka ba sa math? People who are good in mathematics, mga astrophysicists na ganyan. I'm sure may iba dyan, boss, na sablay sa karakter. Hindi nakasama sa intellect yun. You can find people sa tingin ko have the massive intellect, pero I don't think yayaman or magiging successful financially. Kagaya na nangyari sa akin na wala akong mararating sa buhay kasi mahina ako sa eskwelahan. From an early age, paulit-ulit na nire-remind sa akin. Importante na makagraduate ka, importante na magaling ka sa eskwelahan. But it doesn't guarantee na makakakuha ka ng level of success sa buhay mo kapag ka magaling ka sa school. Because marami akong classmate nung high school, mga honorable mention, because of lack of emotional quotient. Hindi sila marunong makipag-communicate, hindi sila marunong makinegotiate, lack of leadership. Up to until now, nakukulong sila doon sa isang oportunidad na hindi sila makawala sa mga trabaho dahil alam na nila, tinuturuan sila. Merong impact kasi yung school mentality Kapag ka bobo ka kasi didiskarte ka, gagawa ka ng paraan At madalas yung mga bobo, sila rin yung mga makukulit sa eskwelahan kadalasan. Correct. Alam nila siguro na hindi sila makapag-perform academically, hindi na masyado mag-a-assignment, magkakating yung mga ganyan. O, di ba? Tatambay na lang sa, bulakbol na lang. Hindi naman ako magaling sa loob ng school. Baka sa labas ng school magaling ako. Correct. Kung ako papipiliin, gusto ko mag-aral. Gusto ko makapagtapos. Hindi sa gusto kong patunayan na matalino ko. It's all because naniniwala pa rin ako, malaking factor pa rin yung magaling ka sa academics. So if you can just imagine, si RDR ngayon, kung nakapagtapos pa ng master's yan or nakapag-doctorate degree pa yan pagdating sa business, anong klaseng level of intellect kaya meron yan? Pinakamalaking achievement para sa akin, it's not the success of business, success sa mga nakakapag-coach ako. It is actually the fulfillment of mga teacher, mga abogado, mga doktor, mga nakapag-masters ng business administration. Pinapakinggan yung opinion ko at ina-apply nila. And fortunately, it is relevant at naya-apply nila sa kanikanya nilang negosyo. Ang kabobohan kasi subjective yan Maaring bobo ko sa eskwelahan, pero hindi ibig sabihin na bobo ko sa buhay. Totoo. May kanya-kanya tayo kasing taglay na galing. Pwede ka mahusay sa academics. And maybe, ayun yung magiging way mo para magkaroon ng financial success. Right. Pero may mga tao magaling sa boxing. Basagan lang ng mukha yung talent nila. Pero once they capitalize their skills and strengths, yayaman pa din, boss I think business acumen, yung inaral natin na for many years na kahit tayo naman ay hindi na align sa larangan talaga sa school,
Marami rin kasi pag nagnegosyo ka, life skills. Kung sa tingin mo hindi ka ganun ka galing sa intellect, IQ, hindi ganun kataas, abay, lalabang ka ng ibang anggulo kung gusto mo manalo sa buhay. Tama rin yung sinabi niyo, boss, kanina na importante yung education. Kung gagawa ka ng pizza, importante yan na merong mushroom. Kung wala, pizza pa rin naman siya, pero hindi siya ganun sobrang kasarap. Baka pwede mong lagyan ng ibang ingredient to compensate doon sa mushroom mo. So I think intellect is also like that Ang ayoko lang kasi sa kultura natin, no? Kapag ka hindi magaling yung anak nila sa eskwelahan, sinasabihan nila ng napakabobo mo talaga. Yun yung mali. Probably, yung anak ninyo nagpupursige naman mag-aral. It's just that maaaring meron siyang skills na hindi pang academics. Napakamali na napapahiya ang isang estudyante sa eskwelahan kapag ka bumabagsak. May basihan kasi lagi Kung okay lang sana sa educational system natin, na kapag ka mababa yung score sa eskwelahan o kaya pag bumagsak, baka po pwedeng wag nang maikumpara ito doon sa mga matatalino sa loob ng eskwelahan. Kasi doon nagkakaroon ng inferiority complex yung mga estudyante. Tama. Kung papipilahin mo yung mga yan, babasihan mo lang sila sa isang karakter kung sino dito yung pinaka-mabango. Hinusgaan mo sa isang factor lang Correct. How about the person's character? How about the person's discipline? Kaya yung iba nagbubulakbol sa eskwelahan Ito hindi naintindihan ng mga parents Psychology kasi yan Kapag ka meron tayong gusto sa buhay natin, kapag ka hindi natin makuha, hahanap tayo ng ibang way para may makuha tayong certain attention, achievement, or probably resulta. Kaya yung iba, ay hindi naman ako magaling sa school, siguro magbubulakbol na lang ako. Kaya nagiging ganun yung estudyante. Bakit? Naikukumpara siya doon sa mga classmate niya na magagaling sa eskwelahan Actually, may positive impact din yun. Yung estudyanteng nagaganon, kung tama ang mentalidad niya, lalo siya magpupursige para umakyat siya. Lalo siya magsusumika para maging honor din siya. Yun ang positive impact nun. However, the negative feedback, pag hindi ka magaling sa school, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Hindi proud sa'yo ang parents mo. Wala kang ma-achieve sa buhay. Yun ang nagiging negative connotation. Sa bagay kasi, maraming field kailangan ng intellect. Yes. Pero yung mga hindi masyadong blessed sa intellect, tapos may gigil, boss, gagawa ng paraan yan. Correct. Ang kagandahan sa profesyon natin, boss, yung pagnenegosyo is one of the greatest equalizers ng matalino at bobo. Hindi mo kailangan ng special certificate. Makikita mo nga yung iba, boss, diba, nagtitinda lang ng balut sa kalsada. Kung may kita ng malaki, magugulat ka. Despite maybe, hindi ko sinasabi na mahihina ang IQ or intellect, pero maybe hindi sila ganun nabigyan ng oportunidad sa eskwelahan. Dadaan nila yan sa disiplina, dadaan nila yan sa tamang oportunidad. Ang isa sa mga hindi talaga ako approve sa educational system is yung comparison. Totoo. Kung ako masusunod, boss, hindi nga ako titingin sa grade Ang titignan ko, work ethic. Titignan ko kung gaano kakasipag. I would rather take somebody with a medium IQ at binuhos niya yung buong kaluluwa niya para paghusayan than somebody who is naturally smart tapos tamad. Never pa ako tumingin sa grade sa eskwelahan pag nagpapasa sa akin ng resume Ang unang-unang tinitingnan ko is character Kung nakakatagal ba sila sa trabaho, nakakapag-perform ba sila. Kahit hindi kayo magaling sa eskwelahan or sa ngayon hindi pa kayo magaling sa buhay, nadadaan sa sipag at tiyaga Nadadaan sa commitment level. Huwag niyo sasabihin na mahina kayo. Huwag niyo sasabihin na hindi naman kayo nakapag-aral Meron at merong way para mag-succeed ka sa buhay. Hindi po como yung mga nakapagtapos, silang may magandang buhay. Si RDR ho ngayon, undergraduate. Hindi ako proud dahil hindi ako nakatapos. Proud ako sa naging achievement ko sa buhay. Importante yun, boss, na malaman ng mga viewer mo dahil hindi nila nakita din siguro kung ano yung mga pinagdaanan mo kaya tayo nakaabot dito. Hindi naman sa dinidiscourage natin sila mag-aral, baka kasi maisip nila na mga hindi to advocate ng education. No, we are advocates of education. Actually, pinopromote ko nga education And that's the reason why naisip ko magsulat ng libro. Yang libro na yan ang makakapag-inspire sa libo-libo at milyon na tao. Correct, boss. And ang tanong ko, boss, ano ba yung mga sa tingin yung reason kung bakit magandang mabasa nila yung libro na sinulat? It's all about my life story first. Isinulat na nating lahat. Mababasa nyo na kung ano ba talaga yung pinagdaanan ni Boss RDR. Na pagka ipinagsama nila sa natutunan nila sa eskwelahan, ay garantisado magiging successful. Grabe to. Boss RDR, may surprise ako sa iyo. Eto na, kaya naman. Uy, ang ganda ng cover. Oo. Ang lupit nito, boss. 8 pinakabobong paraan para yumaman. Ito na, first time ko
mo nakita yung cover, ang ganda. Ganda, boss, no? Ang ganda nung nilagay nyo rito, The Dumbest CEO. I'm very proud that I'm the dumbest CEO. Bakit nga pala, boss, na 8 pinakabobong paraan para yumaman ang naging title natin? Yung bobo kasi it's a word na paulit-ulit kong narinig sa mga taong sinabi sa akin. Ito yung pinaniwalaan kong ako. At yung bobo pala na salita na yun na supposedly magdudulot sa akin ng inferiority complex, lack of self-confidence, magdudulot sa akin ng mababang social skills, na sumuko na, yung pagiging bobo pala ang maglalagay sa akin kung nasaan man ako ngayon. Kasi kung hindi nila ako tinawag na bobo, hindi ako magiging si RDR ngayon. And it's true na kailangan may kabobohan ka sa buhay para yumaman ka. Itong mga paraan na to, excited akong malaman ng mga viewers natin. Ano bang mga paraan ito? At bakit tinawag to na bobong paraan? Kabaliktaran siya eh. For example, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot, ibig sabihin, tinuturuan tayo mag-save sa buhay. Kabaliktaran yun ang nandito sa libro na to. So, ibig sabihin, pag ginawa nila yun, boss, yung pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot, pwedeng hindi nila ikayaman yun, boss. Pwedeng hindi nila ikayaman. Marami pa nagsasabi, masamang tao yung mga ambisyoso tsaka ambisyosa. Mga kabaliktaran ito eh, na marami rin nagsasabi na hindi importante pera. Dito, mababasa nila, ano ang kahalagahan ng pera at paano kayang balansehin ng buhay mo ang pera. So marami pa silang matututunan dito. This is just the beginning of me writing this kinds of book. Kasi marami pa tayong po pwedeng ilabas eh. Masasabi mo ba, boss, na naging vulnerable ka sa librong ito? Hindi lang naging vulnerable, talagang yung buong buhay ko po mababasa nyo rito. Pagkatao ko, makikilala nyo ako dito. Mararamdaman nyo kung bakit ako matibay, bakit ako matatag, dahil sa kabubuhan kong lahat yan. Excited ako, boss, eh. Kasi pag natutunan nila kung saan yung starting point tapos saan ka dumaan, makikita nyo kung saan nagkamali, saan humusay, anong nagpatagtag, at paano siya umabot dyan sa lugar niya ngayon. Kasi sa kabubuhan ko, napakarami kong failure eh. Buti hindi ka sumuko, boss. Bobo ko eh. Wala namang mawawala sa akin eh. Matagal na akong wala. Ako, sa sarili ko, wala na akong pakialam. Kaya masaya ako na naisulat natin itong libro na to. At least merong isang bobo sa Pilipinas na nakapagbago ng buhay ng maraming tao. Because makakapagbigay ito ng napakalaking inspirasyon sa mga taong gusto ninyo ng fighting chance sa buhay. At ayun naman ang mission natin bilang content creator. Through this medium, ito ang pwedeng tumulong sa inyo para ma-maximize nyo ang buhay. Umabot kayo doon sa certain level of success. And this is the most life-changing book that you can ever purchase. Correct. Kasi gawa ito ng kagaya ninyo eh. Na mahina, bobo, o na walang mararating sa buhay. Kaya ito, basahin mo. Alam ko magbabago buhay mo pag binasa mo itong libro na to. Paano naman sa matatalino? Makakatulong ba sa kanila ang 8 pinakabobong paraan para yumaman? It's all about principles eh. Maiintindihan nila na yung talino nila plus samahan ng konting kabobohan, magiging successful sila sa buhay. Correct. Okay, so mga boss, muli, ang 8 pinakabobong paraan para yumaman. And I guarantee you, it will change your life. Muli mga boss, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.